Kaya nung unang laro ko sa Letran, nung unang araw namin, nag-warm up pa lang kami, unang araw, iyak ako ng iyak, nag-warm up ako. Talagang tagagtag ng luha ko, pati yung mga kapatid ko sa stands, sa Araneta, iyak ng iyak. Pero alam naman ng mga teammate ko kung bakit. Kasi may team building kami, open ko yun. Gusto niya akong makita sa TV. Kaya yung sobrang tuwa ko na naiiyak ako, wala na siya. 2 years after yun 2.5 years. Let's talk about your mom. She passed away noong 2002 due to complications caused by lupus. Paano ka naapektuhan nun at tingin mo ba nag-spark yun to parang naging turning point yun ng buhay mo? Kasi 21 lang yata ako niyan namatay yung mama ko I'm very close with my mama growing up. Maliit na yung bahay namin 2 kwarto lang yun Mga lalaki dito, mga babae dito. Pero sa Taal Street, tama ba? Mga lalaki dito, mga babae dito. Tapos magkatabi lang kami. Siguro magalit yung mga ate ko pa na. Ayun na din ang kwento to Pero bata pa kami magkatabi. Siyempre mga maliliit pa kami noon. Pero ako bilang bunso, doon ako sa mama ko. Doon ako sa babae. So, katabi ko mama ko. So, talagang yung relationship namin, ganun. Diba? Ako lang yung pwedeng tumabi sa kanya, sa girls' room. Pwede. Kasi katabi ko mama, lagi kong kayakap. So, holding hands kami ba natutulog. The relationship is very open kami sa isa't isa na yun nga, nung clef ko, papa-open na dapat ako, siya yung nagsasama sa akin sinabi ko na lang na eventually wag na lang. Kasi gusto ko siyang, parang may reason si Lord, ba't ako na yung ganito. May ganun kaming communication. Pumayag naman siya na wag na. Dahil siguro, in a way, takot din ako. Pangalawa, gusto ko talagang embrace kung saan ako dadalhin nitong clef na to. So, sinuportahan naman niya ako. Pangalawa, nung growing up na ako, mahilig ako mag-basketball sa kalye. Sabi niya sa akin, kasi die-hard Ginebra fan siya. Talaga? Okay. Ay, no. Die-hard Ginebra, Alaska fan siya. Team Cone. Kami ang mga Ginebra. Okay. Lahat kaming magkakapatid, Ginebra. Siya ang Alaska. Team Cone. So, magkalabang kayo nung... Kumbaga, parang sa kanya, I told Coach Tim about this. My mama thinks that, she is the wife of Team Cone. Ganon. Talaga? Ganon. Okay. So, Alaska siya. Kaya nung panahon ng mga Grand Slam, nanonood kami. Ganito pa yung TV namin. Talagang kami, pag Ginebra, parang ganon. Tapos, sabi niya sa akin, nung nagbabasketball ako, Mark, kaya mo kaya yan maglaro sa, sa TV? Sa makita sa TV. Lagi niya binabanggit yun. Sabi ako, hindi ko naman sinasagot. Kasi, sinong sasagot na? That's pressure, di ba? Hanggang sa tumatanda ako, hanggang sinasabi ko na sa kanya, one day, makikita niyo ako sa TV. Kahit na hindi ka na ginagamit, kahit hindi ka naglaro, may tumakbo lang daw na player, na makita ako sa background, naupo ako sa bench, okay na daw yun. Di ba? Sabi ko, lalo na sa Adamson, kasi 21 years siya nagturo sa Adamson, alam niya yung UAP, di ba? Kahit daw college, sabi ko, siguro kaya ko yan. Ewan ko, pero siguro. Kaya ako try out. Kasi dahil din sa kanya, gusto niyang makita ko papanood sa TV. Diba? Kaso nga lang, nung bago ako pumasok ng Letran, nasa MLQ ako nun Kasi pa-try out ako Nagkasakit siya lupus. Nung nagkasakit siya within 6 months, nawala siya Diba? Yun yung siguro turning point ng family namin. Ako rin. Kasi yung mga bata kasi hindi ko alam yung patay Hindi yung namamatay na tao. Hindi ko... kikita ko sa kapitbahay. May namamatay, may binuburol. Pero pag nasa family mo na pala, yun yung sisipa talaga sa'yo Na realization na life is short. Na hanggang ngayon na ko yan. Na life is short. Na i-cherish mo lahat ng moments. Kasi di mo alam di ba? So, ang maganda sa mama ko, strictong nanay siya, strictong professor siya. Yung mga life lesson niya sa amin, nabubuhay pa rin. Siya pa rin talaga ang center ng buhay namin. November 1, napunta kami sa Manila Memorial. Pinadikit namin kinuha namin yung puntod ng tatay ko sa Marikina. Sinama namin sa katawan niya para magkasama na sila.
Kasi life story na, silang dalawa talaga eh. Tapos, mga birthday niya, dahil kami napunta. Tsaka sa mga pamangkin, di ba? Lagi namin sinasabi, kahit di na maalala si Mama. O si Mama, ayaw ni Mama ng ganyan. O Mama, papagalitan tayo pag ganyan tayo. Pag Mama, laging Mama lagi. So, talagang yung imprint niya na sa family namin, talagang tumatak talaga. Hanggang ngayon, reason ng buhay ko, sa kanya talaga. I wish. Kaya nung unang laro ko sa Letran, nung unang araw namin, nag-warm up pa lang kami, unang araw, iyak ako nang iyak, nag-warm up ako. Talagang tagagtag ng luha ko, pati yung mga kapatid ko sa stands, sa Araneta, iyak nang iyak. Pero alam naman ng mga teammate ko kung bakit. Kasi may team building kami, in-open ko yun eh. Gusto niya akong makita sa TV. Kaya yung sobrang tuwa ko na naiyak ako, wala na siya. 2 years after yun eh, 2.5 years. Umiyak ako. Tapos yung mga teammate ko naman sa Letran, supportive naman. O, Bigma, tama na yan. Focus na tayo para sa mama mo to. During game yan, ha? During the warm-up. Kasi umiiyak nga ako eh. Diba? Tama na yan. Sabi, focus na tayo para sa mama mo to. Mga ganun. Tapos yung sapatos ko, sinusulatan ko ng mama, kaliwa, papa, kahit di ko siya kilala. Kasi 2 years old. Kasi 2 years old eh. Parang ganun. Parang, well, gano'n naman tayong family, Pilipino eh, family-oriented tayo eh. So, yung value ng mama ko talaga, hanggang ngayon, is very priceless. Kaya, pag mga kaibigan ko, may mama, bubisita ako, pag may nanay, talagang napaalambot ng puso ko sa nanay. Ang sarap mag-bless. Kasi privilege yun eh, di ko na magawa yun eh. Sarap yumakap, nanay yun eh, di ko na magawa. I'm not being emotional, pero padating sa nanay ko talaga. Siya talagang ang oxygen ng buhay namin lahat, magkakapatid. Spoken like a true mama's boy. Mama's boy talaga. Kung narinig niya to, nako, mapalakpak yan. Kung buhay sana siya ngayon, tapos si Coach Tim nasa Ginebra na, so teammate na kayo. Maguguluhan siya, siguro siya, hindi niya mapaprocess yun. Nangyari yun, di ba? Oo nga, no, ganyan. Hindi niya mapaprocess yun. Oo nga, dati Alaska siya, ngayon Ginebra na siya. Same side na kayo. I told Coach Tim about that. Coach, my mama loves you so much. Tuwa-tuwa naman siya.